Kagaya na binanggit mo, ang dami ng water station sa inyo. Tapos pupunta ka pa sa lower package nila. So mahirapan ka lumaban sa market. Ang ginagamitan namin ng size nito, yung 16 by 65, yung talagang literal na pang-industrial. Kasi pag pinag-usapan natin industrial bro, alam mo yung membrane na ganito kalaki? Yun yung ilalagay namin dyan. Para doon yan. Kapag over-exposure sa UV, yung tubig nagkukos ng pagpakla yung lasa, pumapay. Kaya ang gamit ko 6 GPM. Ang pump ko sir, China lang. Bakit China? Kasi mas madaling kumuha ng warranty, mas madali ako mag-replace, mas mura. Pero ang hindi ko tinipid sir, yun laman loob, which is yun ang kailangan mo. Ang breaker nito 30 amperes lang. Kasi may breaker na itong individual dito. Ayan, naka-individual na siya. Meron niyang main line na nakasaksak doon sa ABR natin, which is yun yung magiging pinaka-electric supply mo. Good morning mga katubig, mga ka-Watermax. Tara, magkakarga tayo ng package 9. Ito yung package 9 natin. So ito para sa Malasiki, Pangasinan. Ito na yung kanyang tangke. 1,000 liters yan. Sa dami pa natin naka-line up dito. Package 10, package 7, nandun pa yan. Ito package 6 natin. Punta tayo doon sa client natin. Good pa po kayo sa morning. Kamusta? Agribusiness po kami, sir. Plan ko mag-expand ng water station. Okay. From Narvacan, Ilocos po kami, sir. Ilocos, kadarating niyo lang? Yes po, karating lang po. Welcome po. Stephen, sir. Stephen, I'm Alfred. Tara, pasok tayo sa loob. Coffee. Anything na ma-offer ko. Hi, hello. Magandang araw. Kamusta? Taga saan kayo? Bulacan. Bulacan, kababayan ko kayo. Gusto ko sana makuha yung mga layout para alam ko kung Kailangan mo mag-reserve para ibigay sa'yo yan. sir. Hindi po kami namimigay ng layout namin, sir. Mamimigay po kami kapag meron kayong reservation. Ganito yan, sir. Yung layout ng 4 and 9 magkaiba. So you have to decide anong package talaga yung kukunin. Kahit makita mo, maliit lang naman yung equipment. Compact naman yung design. Ang pinag-uusapan lang natin na layout, sir, saan dadaan ng tubo, saan dadaan ng kuryente. For us to give you the layout na talagang sakto yung sukat, kailangan po namin malaman anong machine ang bibilhin. Straightforward tayo, sir. Ito, package 5 lang yung kaya ko. Doon lang tayo. Para yung layout na ibibigay namin, pang package 5. Ang pinakamabenta po nito, 9, 10. Kagaya na binanggit mo, ang dami ng water station sa inyo. Tapos pupunta ka pa sa lower package nila. So mahirapan ka lumaban sa market. Yung capacity ng package 5 at saka package 9, sir, ilang gallons po yung difference po? Doble. 12,000 versus 6,000. Pero ang konsumo naman, sir, sa kuryente, doon sa package 5 at saka package 9, ilan po yung difference? Doble rin. Dobleng matipid yung 9. Kung 20,000 bill mo sa 5 na kuryente, sa 9, 10K lang. I'll be honest with you, ma'am. Ayoko kitang bolahin lang dito, ma'am. No? Ang yellow ngayon, trending lang sa social media. Kasi ma'am, maraming hype ngayon sa yellow. Pag nakita, malakas na negosyo yellow. Lahat sila bilihan ng ice machine. Ako, nagbebenta rin naman ako ng yellow. But I'm not saying na hindi magandang negosyo. Magandang negosyo kung napag-aralan mo talaga yung marketing mo doon sa yellow. Pero kasi ang tubig at yellow, isang basic necessity at saka isang wants na lang. Would you advise po na mga 500 kg po, tapos water refilling station? Pwede na for the start, pero kapag less ang puhunan kasi, syempre, I'd rather go to small scale of ice muna para makita mo yung market. Pag nakita mong medyo lumalakas, halimbawa, nakuha mo coffee shop, mall, ganyan. Yan ang mga malalakas dyan Kagaya ng client ko kahapon dito. Bumili ng maliit na ice machine, tapos binagsak niya yung presyo from 200 pesos per sack. Binigay niya ng 160. So, mas mura ng 40. Lipat sa kanya yung coffee shop, Jollibee, McDo. Sabi niya, kailangan ko ng malaki ang production ng yelo. Yung ginawa niyang ganon, okay yun. Kumbaga, naging safe investment yung ginawa niya. She built the market first and then, tsaka siya bibili ng malaki. Ngayon, kung gusto mo ganon din, pwede naman. Ang yelo mo naman, di naman masasayang. Kung sakasakali po na masira po yung makina natin, may backup ka pa rin. I-maximize mo na, ma'am, kung ako sa'yo. Kasi the more na lumiliit ang investment mo, yung ROI, bumabagal yun. Kagaya na binabanggit ko sa'yo, boss. Yung isa, nagbibil ka ng 10,000. Same sale kayo. Yung isa, 20K. Instead na kita mo na yung 10,000 na yun, nawala pa na ipambayad mo pa ng kuryente. If I were you, get the machine na mas efficient. Kukuha po ako sa package 9 po. That's a good choice. Kung 9 yung kukunin mo, Tapos mag-try po ako ng ng yellow. Mga 500 kg po siguro. Ito, 545 po ito. Kung nakita mong lumalakas, tapos may demand yung yelo mo, pwede mo start muna sa tubig. Tapos kuha ka ng isang maliit na yelo. Tingnan mo lang kung may magiging customer ka rin sa yelo. Total, services naman yan May dala kang tubig, may dala kang yelo. Pag nakita mong, profitable pala ang yelo dito sa amin, di tsaka ka mag-invest ng malaki. Pero for the meantime, doon ka muna sa sure. Tingnan mo yung market muna. Then tsaka ka mag-go. Pero malakas ang yelo, ma'am ha. Malakas yan. Kagaya ni sir, truck.
When you enter doon sa tinatawag nating services na business, nasa tubig ka na eh. Imposibleng di mo kaya yung laundry tsaka yung yelo. Pinaka pangbaguhang negosyante. Pag nakita mong okay, di mag-yelo ka. Tsaka ka mag-expand. Oh, yung kay sir, maganda sa kanya, laundry. Kaya ko nabanggit, yung pwesto mo sinasabi, nasa along the highway. Yun kasing mga negosyong yun ang dapat nilalagay doon. Pero pag water station, hindi naman required na doon. Depende kasi sa market na gusto mong makuha. Kung ano ba yung mga gusto mo ba, yung mga malalaking client ba or small time player Sir, pa. di ba nabanggit niyo po na sa Bulacan po, parang salty po yung tubig doon. Hindi naman po magbabago yung price po ng package. Hindi naman. Kaya nga pinaparedy kita package 9 or 10 ka. Pag sobrang alat yan, dapat may solusyon. Kasi yung isang client ko dyan, si Aquasita sa Bukawi. Ang lakas ng tubigan yan sa Batya. Ang na-installed ko sa kanila, 4 na water station, ma'am. Lumakas si CPM Fireworks, ma'am, nung nakilala ko na. Yung unang makina po niya, hindi sa akin galing. Sa ibang company galing. Ngayon, laging sira, laging may problema. Gusto nang isara. Nung una, pinuntahan ko lang muna. Inayos ko yung tubigan kahit hindi ako ang nag-install. Maraming salamat po. Enjoy. Salamat. Salamat. Oo naman, pwede po. Yun. Thank you po. Nice meeting you, boss. Thank you, sir. Ingat po sa biyahe. Po, sir. Magandang araw. Kumusta po? Welcome po, welcome. Taga saan kayo? Siyempre po, Batangas. Batangas. Bala ko, sir, ay bahay muna. Bahay. Medyo tight yung ko. Yung Space. space. Parang Kaya ano yan, 2.5 by 3. Kasya naman. Masigip lang. Anong makina po ba? Nung napapanood ko yung mga vlogs mo kasi, willing ako mag-9 sana. Kaso medyo na-tight ako budget. Baka mag-ano ko ng 5. Kakasya naman siya, masikip nga lang. If I were you, I'll go for 9. Diita mo na lang yung tangke. O kaya 6. Mas maliit po yung size ng 6. Ito. Mas compact yan. I'm Alfred. Hi, Anton. Anong may paglilingkod ko sa iyo, sir? Hospital sa Dagupan. Yung isa naman, business. Sa water refilling at sa ice. Okay, ito pang water station itong materialis ito. Ang ginagamitan namin ng size nito, yung 16 by 65, yung talagang literal na pang industrial. Kasi pag pinag-usapan natin industrial, bro, alam mo yung membrane na ganito kalaki, yun yung ilalagay namin dyan. Para doon yan. Ako, willing naman ako na sabihin ko sa'yo, ito yung itsura niyan. Pero kung dialysis, ito ang ino-offer natin. Boss mismo si Abbott International, ito yung inaccredited niya. Ito yung gusto niya. International brand na yun, pumunta dito yung engineer nun. Kung palpak yan, sir, sa dami naming na-installed na package 10, bakit ka magaganito? Ikaw, kung gusto mo lang, pang papogi na malaki, ewan ko kung pogi ba itsura para sa'yo. Ako, ini-imagine ko na itong 4 na to, ilagay mo doon. Sinukat na namin yan, sir, sabi ko parang hindi proportion. Para kang nagsuot ng pantalong bitin. It's oversized, ang laki. Tsaka ang mangyayari, boss, hindi ka makakasunod doon sa tinatawag naming exact na measurement ng mga fittings namin. Kasi naka-tailor fit na din yan sa mga equipment namin. Sample, boss, pag sinabi namin, ay, inabil mo po yung package 8 namin. Ay, hindi, yung amin package 8 na may 16 by 65 na. Mahirapan kaming ibigay sa'yo yung pipes tsaka yung sukat. Kasi ikaw lang meron nun. Hindi kagaya ng 8, for example, wala kang tubero, nasira yung ulo. Padalang kita, sir, ng head. 1 feet siya. Hindi mo kailangan ng tubero. Kung gusto mo nang wala kaming babaguhin. Kasi yung 8 namin, okay naman siya. Mas malit lang ng onti dito yung housing. Pero still, yung laman hindi tinipid. Kasi boss, ganito lang yan eh. Pwede nating sabihin na, 16 by 65. Pero yung laman, gaano kadami nilagay mo? Doon sila bumabawi. Kasi kagaya mo, as owner, boss, ano bang alam mo sa ilalagay nila dyan? Overkill yan. Ako masusunod. Overkill. Bakit? Ginamit namin sa resort yan eh. Maganda sa resort kasi pangmalakasan production. Sa akin, spacious-wise, tapos itsura na maayos, I'd rather go to this one na hindi naman nabibitin din pagdating sa regeneration niya. Yung 8 namin, tanggalin mo itong 4. Mula dito, pag ganun, by package kasi, by our company code, pag 8, alam na namin yung materials at piyesang nilagay. Kunyari, ito, 10 to kasi yung pang-dinesign namin pang tubig alat. So, hindi kami pwede maglagay ng too much na stainless works dito kasi pang salt water. Yung tangke namin dito, stainless na 304. Pero kapag maalat ang tubig, pinapalitan namin yung source tank ng plastic. Nabanggit mo, nasa dialysis machine kamo. Ito yung tinatawag namin chronic design. Kasi ang hemodialysis, single pass membrane.
Pag sinabi natin chronic design na dialysis, yun po yung double pass, ito po yun. Kumbaga ito, pwedeng gamitin sa dialysis din, depending on the water source. Kasi ang dialysis center kasi, may nire-required tayo na parts per million lang na finished product na pwede natin ipasok dun sa precisioning machine nyo. Ang alam ko, 10 ppm and below din sila. Yun yung according sa mga gumagawa ng dialysis na kaibigan ko din. 10 below. Purified na po yun. Pure water. Pero yung last time na na-record sa akin, 6 eh. Kaya naman. Ito kaya mag-zero eh. Kung gusto niya parang kamukha lang kay Jason Castro. Pwede yun. Kailang resort villa naman yun sa kanya. Maliit na ganito pwede. Yung pambuong bahay mo, boss, lalagyan natin 2 FRP. Magkano yun? 155 yata lang yun. 2 FRP na malaki, na fully automatic siya. Yun ang ma-recommend ako sa bahay mo. Tapos the rest of your house is filtered water. And then, bago pumasok dito. From Nawasa, pasok dun sa storage tank. Tapos lahat na yon, including dun sa parang shop na gagawin. Iba pa yung sa shop mo. Iba Kasi pa yung ganito, hindi natin pwede pakialaman kung ano yung nakasetup na dito eh. Ang ginagawa namin pagka ganun, yung filtered muna, bago pumasok sa buong bahay mo, filtered water na po siya lahat, malinis na. Tapos i-distribute nyo yun sa lahat ng line yon, and then papasok dito. Kumbaga ayoko nang nag-i-improviser hanggat maaari. Kasi pag nag-i-improvise, nagbabago yung bang nagugulat na lang yung mga technicians namin na, bakit ganito yung naging setup nito? Ayoko nang ganun. Ang gusto ko, sir, naka-customize yan, yes, pero meron kanya-kanyang gamit talaga each equipment. Kung gusto mo ng centralized na system, bibigyan kita ng whole house filtrations. Iba yon Iba pa yun sa dito. bago pumasok dito. Akala ko kasi parang pwedeng andito na lahat para kahit sa gripo. Medyo magastos, sir. Matatalo ka naman sa maintenance nun. Imagine mo, pati pang flush mo sa inidoro. Sa akin, walang problema. Kaya lang, boss, I need to inform you na matatalo ka sa maintenance. May yeluhan kayo? Plano ko rin eh. Meron din ako nun, sir. Baka ma-consider. Oo nga, nakikita ko yun eh. Sa yelo, hindi naman kailangan ng malaking space. Parang ganyan lang po yung dalawang yan. Pagsamahin mo pagka 1 tonner, 2 ganyan. Sir, lahat to nakalagay ito. Kaya ko ibigay sa'yo ito. At the low price, kaya ko ibigay. Number 1, kasi direct importer tayo. Kaya mas mura ako. Pangalawa, kami mismo gumagawa. Akin na lang to, sir. Ay, yes, sir. Kasi para meron akong remembrance mula sa'yo, sir. Dalawa pala ang pinipili mo, sir. Isang pang negosyo, isang pang dialysis. Kapag overexposure sa UV, yung tubig, nagkukos ng pagpakla yung lasa, pumapait. Kaya ang gamit ko, 6 GPM. Meron akong 1 galon na over. 1 gallon lang. Para hindi pumakla yung lasa ng tubig. Yung kanila 24. I don't know bakit ganyan yung setup. Usually ang UV natin, inline pass lang lahat yan. Sabi ko nga, pag too much exposure, yun nga lang sir, nakalimutan mong patayin yung UV light. Papakla na yung tubig nun. Alam mo sir, yung nakainom ka na ba ng tubig na pinakuluan ng matagal na matagal? Tapos lumamig, nag-settle down, and then ininom mo. Ang pakla, di ba? Okay. Yun po yan. Ganda ng design mo, ha? Sabi ko, from the engineer, contractor ng abot. Sabi ko, karangal lang kung masabi mo sa akin yan, sabi ko. Natuwa ako nung nagpunta siya dito. Taga Isabela lang sila, sir. Siya mismo gumagawa, sir, ng mga dialysis. Siya yung nagde-design ng hospital. Ito, opinion ko lang dito sa setup na ibinigay nila. No? Meron tayong media sun filtrations. The sun filtration is this. Tapos, meron tayong multimedia activated carbon, this one. Water softener filtration, ito po yan. Wala akong ginagamit na word na absolute. Brand kasi yun eh. Ina-itemize ko naman dito which one yung gagamitin ko. Pag tinabing multimedia kasi, pag kinailangan mo ng activated carbon na gusto mo, ayoko ng palit ako ng filter, nilalagyan ko talaga ng mga to. Kung hindi mo kailangan yung karamihan nito, ito na yung ginagamit ko. But most of the time, my client, ito na lang ginagamit ko. Scotland filters na to na ini-import ko pa. So yung gagamitin natin, kunyari na specify ninyo. Bali, isang piraso nito, isang carbon, saka isa nito. Pero sir, pag na-test ko yan na yung tubig mo, hindi mo kailangan ng odor removal, tatanggalin ko yung carbon kasi hindi mo kailangan. So gagawin ko, dadalawin ko na softener. Kumbaga kaya nga tinatawag natin customize. Ngayon, kung talagang hard yung water, doble na to. Ngayon boss, paano naman ganito? Mabakterya yung tubig mo and whatsoever. Nagalagay ako ng mas maraming anthracite. Kakita mo, ito lang yung anthracite ko. Pero kapag ka nakita ko yan na mas marami kang requirement, dadagdagan ko, tatanggalin ko yung brine, tatanggalin ko to. Kumbaga, ako na yung bahalang mag-mix. Makalawang yung tubig mo, may manganese. Naka-itemize naman dito. Tsaka tama yung ginamit ng mga word. Bakit? Kasi actual na yan eh. 4 na pirasong membrane. Ito yun. 1, 2, 3, 4. Fully automatic. 1, 2, 3. With ABR na din. Pero ABR is automatic voltage regulator. Kasi, ito yan, may previous kami nun. So, yun lang naman. Ngayon, nakita mo, 6 gallons per minute lang yung sa akin. Yung kanila, 224. Talo ka sa maintenance din kasi pagka ganun kalaki. Pag overkill, malakas sa kuryente, malakas sa maintenance, tapos hindi mo pa kailangan. Hindi mo na ma-maximize. Dito nakalagay yung polymer inhibitor niya. Ito na po yung product mo eh.
Ito yung UV light, sterilization, ito yon. Then the polymer inhibitor will be here. Magtiti siya dito. May inline siya dyan. May 1 set sediment filter, ito po yun. Ito po yun, 2 set. Nakalagay siya dito, inline. Ang problema natin dito, magko-chlorinate ka dito, magbabago na lasa ng tubig mo kasi UV na yan, tas product. Wala ka ng element dito to remove the chlorine taste. Yan, nag-remove ng chlorine taste ito. Dumaan ka na. Kung ako magde-design ng ganitong machine, the polymer inhibitor should be bago pumasok sa tangke, pre-process dito, then ultraviolet. Para kung may over-contamination ka ng chlorine, may magtatanggal sa chlorine taste. Tapos tatanggalin pa nito. And that's it. RO system to. Kumbaga, I just wanted you to see kung paano yung tamang setup natin para sa RO system. So whatever you buy here, nandito naman po yan. Naka-post din yan, naka-display din yan mismo sa makina mo. Susundin mo na lang kung ano yung pattern. This one is 1,000 liters. For package 10 or 9. 9, ina-explain ko lang sa iyo yung mga nakalagay dito. Ang pump ko, sir, China lang. Bakit China? Kasi mas madaling kumuha ng warranty, mas madali ako mag-replace, mas mura. Pero ang hindi ko tinipid, sir, yun laman loob, which is yun ang kailangan mo. Kasi yung pump, sir, kung tama ang installation mo, lalo China lang din naman ng pump natin, ganyan. No? Hindi sasakit ang ulo mo, madali kasing palitan. Available nga sa labas yan eh. You can buy anywhere. Pero ang hindi mo kayang bilhin sa labas, sir, yung mga nasa loob nito. 15 years yung laman loob niya. Yung dun sa sinasabi niyang US at least. 1 year. Gamit ko din dati yun kung bakit ko alam. Nung simula nung nakuha ko po yung Scotland filter tsaka Germany, umaabot na kami ng 15 years. Sila, hanggang ngayon, yun pa rin ang gamit. 1 year. Hindi na siya babalikan. Parang Di na, diretso na yan. Ang tangke mo, manggagaling dito yung pinaka raw water mo, lahat ng unfiltered na tubig nandito. If-filtered mo ngayon, higupin ang pump natin. Ito yung 1.5 horsepower. Tapos dadaan sa sediment filter, activated carbon, tapos sa media filter mo. Brine tank, ito yung brine solution mo. If-filtered natin ng 5, 5, and 1. Dadaan ngayon dito. Ngayon, the reject water will go doon na sa tapon. Tapos yung product mo dito na. yung reject water, di ba, pwede rin gamitin na kunyari pang Panghugas. Tapos paglabas dito, sir, hihigupin yung tank mo. Kasi ito, sir, ito malinis na drinkable na yung tubig dito pa lang eh. RO na yan eh. Pero pag dito, makikita mo yung finished product mo kasi, storage tank ulit to. Na pwedeng maalikabukan yung loob, pwedeng makontaminate ulit. That's why, ipapump out ulit natin, lalagyan natin ng filter at saka ultraviolet para paglabas sa finished product mo, talagang walang bacteria. Kung may alikabok dyan or whatsoever, anything na contamination dyan, meron ka pang backup dito na filtration. Kumbaga hindi siya basta-basta ginawa din, kahit sabihin mo na ganyan na lang yung series of filtration niya. Kung sakasakali, sabi ko nga, dito pa lang, potable na inumin yung tubig, kahit babies pwede na uminom dito eh. Sa membrane. Kasi this is 100 times smaller than bacteria eh, yung membrane size, yung butas. Ngayon, kung sakasakaling may contamination, dahil binamaximize nga natin, gusto natin makapag-produce tayo ng malakas na dispensing output rate, kaya tayo may tank. Yun yung sistema niya. Lahat ng lumalabas, imposibleng meron ka pang debris kasi meron ka pang ultraviolet. Kung kaya mo ko bigyan ng mas malaking space, better. Kasi syempre kapag nag-operate ka na, marami ng galon, masikip na. Kapag ka iniisip mo na, pag super typhoon, lulubog yan. Natural lulubog. Ngayon, wag mo lang paandarin. Bigyan mo siya ng rest time na 3 araw bago mo paandarin. Hanggang matuyo yung ano. naman lahat. Sealed naman yan eh. Oh, yes. Tsaka sir, huwag mo iniintindi, mura lang din yung pyesa. Boss, ganito, kung sakasakaling duda ka, ganito lang ka-simple yan. May super typhoon na. Lahat naka-union patente, di baklasin mo yung pump. Tapos tanggalin mo lang yung wire, putulin mo na lang to. Make sure na patay ang breaker ha. Tanggalin mo sa tornilyo, pwedeng lumubog lahat yan. Basta lahat yan pwedeng lumubog. Kung gusto mo sir, you make a reservation, tapos puntahan ka namin, test namin yung water source para at least makapag-suggest pa kami ng mga pwede namin i-suggest how do we improve our system. Nasa iyo kung okay kayo sa suggestion namin or kung hindi. Since package 10 na yan, kumpleto na eh. Pero kung package 9 yon, 8 ganyan, tapos yung tubig sobrang alat, di namin kayang linisin, doon ka lang kami magre-recommenda ng any upgrade na pwede namin gawin. Pero since 10 na yung pinag-uusapan natin, no worry, no question asked yun. Ito sir, hindi mo rin pwede pandarin pag nakalubog kasi mabigat din siya eh. Tsaka pag na-installed na namin yan, boss, pag nagkatubig na itong mga to, wala na, napakabigat na yan. Hindi na matanggal doon yan. May breaker ka sa bahay, right? Dapat i-isolate natin siya, separate breaker siya, pupunta sa ABR natin, tapos ito, nakasaksak sa ABR to. Ang breaker nito, 30 amperes lang. Kasi may breaker na itong individual dito. Ayan, naka-individual na siya. Meron niyang main line na nakasaksak doon sa ABR natin, which is yun yung magiging pinaka-electric supply mo. So from ABR, ito yung line na nakakonekta sa ABR mo eh. Ito, malaking wire na to. Sir,
Thank you so much. Thank you po. Yun. you, sir. Ma'am, thank you so much. Thank you po. Okay yung Sir? sticker. Oo naman, sir. Sticker lang pala eh. Ikaw naman. Kain muna kayo ng lunch para busog. Tapos mamaya, kung may mga tanong pa kayo, just come back here and then usap tayo.